Tapos nung bumalik sila dito, balik na naman sa Bicol. Tapos nung nag-away sila, balik na naman Manila. Tapos parang ang ano. Pero isa lang ini-stayan nyo dito sa Manila. Until now, hindi. So, pero yung grandparents nandun pa rin sa Taguig. So, kanina na-mention mo na parang hindi mo na naisip na isave yung sarili mo kasi nga you're focusing too much on surviving. Diba? So, ano yung tinatry mong i-survive during that time? Parang sa akin, basta ma-survive ko lang yung life before. Ganun lang ako, yung parang, okay, a-accept ko na ano mangyayari today. Parang I need to, hanggang tumatanda ako, na-realize ko, kailangan kong timbangin eh. Bakit kailangan mong mag-survival mode? Sobrang young mo pa nun eh. So parang, di ba, as a child, we do expect na everything will be provided, di ba? With care, love, financial, di ba? Emotional support and all. So, yung mga ilang taon ka nun nung nag-start ka mag-survival mode? I think best na dun is nung 13 years old ako. Kasi 13 years old, nag-work na ako as a performer sa province namin. So parang, kaya ko siya na-consider na work kasi sinasahudan kami. So, bakit kailangan mong mag-work during that time? It's my choice, actually. Okay. So malaya naman. Talagang trip mo lang. Gano'n. Actually, ang nangyari kasi nun, si Papa kasi, so start tayo kay Mama. Si Mama, parang hindi niya na kinayanan, dumating sa point na hindi niya na kinayanan si Papa. Kasi si Papa ayaw niya talaga mag-work. Asa lang sa parents noon. 5 kami magkakapatid, imagine. Parang ako naman, kami noon magkakapatid, naalala ko, parang yung paghihingi kami ng baon, hindi Mama, Papa. Lola, hingi baon. Papa, lolo, hingi baon. Tito, hingi baon. Ganun yung nangyari. So parang si Mama, I think, nagsawa siya sa ganong di ba kasi pag babae ka, tas parang hindi nagli-lead yung parang you need to, din, on your own. Tapos yun, si Mama nag-abroad, and then naiwan sa amin si Papa. Si Papa, after that... Anong ginagawa ni father niyo growing up? Actually, si Papa parang bata. Hindi siya father. Never ko siyang na-feel as a father. And aminado naman siya. And accept ko si Papa. Love ko si Papa kahit ganun siya. Kasi kahit papano, hindi naman ako magiging ganito. Bawa, household chores, Si Papa... pag-assist sa inyo, pag-guide. Wala. Okay. As in, so nung naiwan siya, nung nag-abroad si Mama, lasinggero lang talaga siya. Okay. Uuwi siya, pag walang pagkain, magwawala siya. Parang ganun yung life niya. Doon sa mismong bahay niyo, ang kasama mo lang is? Ang nangyari noon, nung nag-abroad na si Mama, hati kami. Yung tatlo Sa na lolo, magkakasunod na bata sa lolo-lola. Okay. Kaming dalawa ni Ate Erica ni ate sa father. Father side. Okay. So, sa yun, father mismo. Sa father mismo. So, si Papa, yun, lasinggero, walang job. So, kapag nagpapadala si Mama... Siya rin nagre-receive? Noong una. Okay. Siya nagre-receive, tapos hindi alam ni Mama, hindi na bibigay sa amin ng tama, naapektuhan na yung pag-aaral namin. Ako noon, parang instead na magsumbong, masisira mo lang yung relationship ng parents mo. So, parang nagawa na lang ako ng paraan na, okay, I need to do something. So, ayun, naghanap ako ng paraan kung saan ako mag-ano. Kasi parang hindi na mag-aral, parang hindi na siya swak sa lifestyle namin nun, sa situation ng life namin. So, I need to earn money. And meron akong kilala na parang... So, nag-stop ka ng studies mo during that time? So, meron akong kakilala nun sa dancer sa government. Pwede niya akong ipasok. Kaso lang bawal pa kasi 13 years old pa lang ako. Matanda na yung kakilala mo na yan? Hindi, bata lang. Bata din. So, ang ginawa namin, pineke namin yung age namin. Hindi naman kasi nire-required yung birth certificate nun eh. So, Pero yung itsura nyo? Matured yung itsura namin. Okay. So, sobrang young ng 13, parang para pekein. Pekein na 18, okay. Tapos yun, parang... Ay, gumawa kayo ID? Hindi. Talagang sinabi Pinanggit lang namin lang. sa interview. Oo. And parang hindi naman sila nagtaka na 13 years old lang kayo. Parang hindi naman sila nagtaka. Kasi parang, yun nga, matured din naman siguro kasi yung itsura namin nun. Tsaka matangkad na din. Ito na yung height ko nun eh. Oo. I don't know, maybe because maaga din ako nag-mens, the age of 9 years old. Kaya siguro maagang So, sobrang matured early din. bloomer ka. Okay.